welcome to my vlog. I am Dani, an OFW accountant working and living here in Dubai, UAE. Today, I will share with you my accommodation here in Dubai way back March 2021 to May 2023. Almost 2 years din akong tumira dito. The flat is located in Al Barsha 1. Nasa quick fit pa ako noon, lumipat na ako sa partition from bed space. Kasama ko for 6 months si Ate Camille and we part ways after. Natira na lang akong mag-isa dito. May 8 partitions sa flat and isa yung partition ko sa pinakamaluwang, gawa na rin siguro ng may built-in cabinet. My monthly rent here was 1,400 dirhams. Nagtagal naman ako dito dahil halos kasundo ko lahat ng nakitira and kasama ko din si Ate Erica here, which is kamarites ko sa lahat ng bagay. So nagkagaanan kami ng loob. Masaya naman ako dito pero nasikapan lang talaga ako noong kasama ko na sa room si Tita. Kaya naglipat kami sa big room. Pero nagtagal lang din kami ng 5 months dahil hindi ko na din kaya yung share ko doon, which was 2,500 per month. Dito sa Dubai, kapag nakabayad ka na ng accommodation mo for 1 month, solve ka na. What I mean is that transportation and food is not as costly as accommodation. Kaya nating tipirin kasi kumbaga ang transpo. Pwede tayong mag-silver Noll card na lang sa metro and then just eat home-cooked meals. I just want to share as well my humble beginning in living here in Dubai is yung makitira sa mga kamag-anak. I don't even have a slot or allotted space dati sa Satwa. Pero thank you Lord pa rin sa buhay ni Auntie Mabe at nagawan niya ng paraan. I paid only 300 dirhams a month dati and hindi ko pa yun kumbaga binayaran agad-agad. Binayaran ko na lang yun after kong magka-work. Naranasan ko din palang makitira sa mga churchmates ko sa Abu Bakr and also naranasan ko ding makitira sa may Ajman kay Auntie Vani nung wala talaga akong pambayad ng bahay. Hanggang sa nakasettle na ako sa work, bumukod na ako. So meron na akong sariling space kasi meron na akong sariling pambayad. I love this partition. May sarili akong bed, may sarili akong workspace, may ref, and even pantry. I have a TV, I have a bookshelf, afford ko na din mag-IKEA. Nakakapag-stock na rin ako ng kung ano-ano like pagkain, nakakapag-hoard na din ako ng mga sticky notes, stickers, and kung ano-ano nga. May iba't iba na din akong mga abubot. Nakakabili din ako ng mga organizers, meron akong sariling table and office chairs. Kaya pag lumipat ako ng bahay, non-negotiable ko na din talaga yung working space. Dapat may mapaglalagyan yung table, chair, and books ko. Ganong level. Order din ako ng pens and papers kasi hindi ko yun magawa dati. May mga stationaries din ako na hindi ko naman kailangan pero binibili ko lang. Tapos, sumasaya na ako. Tapos itong mga kandila din, gusto ko lang silang nakikita. So, yun yung happiness ko before. Pero ngayon, medyo minimalist na ako kasi wala ng space. Pero, yan, that was me before. It's really good to look back then kasi it will humble us and we can realize how far we are right now. It's really good to remember the goodness of God. And one way is to share with you guys na nag-umpisa lang din ako na nakikitira lang, yung walang sariling space. It was hard pero kung sumuko ako, I wouldn't be where I am right now. Nagpapasalamat lang din ako sa Panginoon for carrying me through for those 5 years from nakikitira to my sariling space. Hindi ko pa man afford ang magkaroon ng sariling flat, but it's okay. Hindi naman ako nagmamadali, but it is one of my goals. For some time in my life, bago ako mag-settle down, I want to have my own space. Living alone in Dubai vlogs, ganon. Kahit 1 taon lang siguro. I have my own space to work and study. May company ngayon para binigyan nila kami ng allowance for work from home setup. Pero extra ko na lang yun since meron na akong existing. Yung binigay pala nila is sahod ko lang yun sa una kong company. So, meron akong extra. Pinang-travel ko na lang yun pala. Anyway, eto, may sarili na din akong printer and afford ka na din ang multiple iPad. O, di ba bongga? Pero, binenta ko lang din yun this year, binenta ko lang din siya. Kasi hindi ko naman magagamit. Yun lang. Sa bandang to naman is yung mga notes ko lang dati sa Rio and mga boxes ng mga pinagbibili ko, ganon.
And ito, di ba, ang arte-arte, meron pang paganyan. Tapos may ano pa yan, may monthly planner pa sa likod. Tapos, naka-organize din talaga yung mga notes ko eh. And, yun. Dito sa taas naman, ang nilagay ko is yung mga hindi ko masyadong ginagamit. Ito, may mga travel bags ako dyan na sa taas ko, of course, ilalagay kasi hindi naman ako every now and then na nagta-travel. Ano ba yun? Travel. Tapos, ito, sa bandang to is yung mga tea. Mahilig akong mag-tea noon kasi nagpapapayat ako. Pero, pati naman ngayon, kailangan ko pa rin mag-tea. Tapos, may mga stocks lang din ako dyan ng pagkain. So, ayan, nagbi-bigger life ako dati. Nakakaloka. Tapos, ito, ang hilig ko naman sa tinapay, di ba? And, ito, mga coffee and other stuff. Dito na din para ako nagpapainit ng mainit na tubig. So, meron akong sariling kettle. Meron na din akong sariling ref. So, parang living alone in a tiny room lang talaga siya. Kulang na lang ang banyo at kitchen. And, yeah. Pangarap ko talaga yun. Anyway, ito na yung aking dresser ba ang tawag dito. Konti pa lang yung damit ko dyan. So, kasya pa yan siya. So, sa first and second level, mga damit yan. Naka-organize lang. Tapos, ito, mga pambahay na yan. And, mga nakasampay na yung iba. Si pati hanger ko, naka-organizer. And dito pala sa flat na to, walang balcony. So, dito ako sa loob nagsasampay. Kung makikita nyo sa taas, dyan yung sampayan ko after kong labhan. Tapos, yung maliit na, doon, na square, yan yung labasan ng AC. So, yan lang guys. Bye. Thank you so much for watching.